Okay, makakausap po natin si former Senator Sonny Trillanes, isa po sa mga idinidiin nitong mga di umano'y dating miyembro ng Philippine Marines. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa ating mga viewers. Okay. Ang initial reaction nyo rito, and this was made public, ang sabi nyo magkakaso kayo dito kina Attorney Levy Baligod. Itutuloy nyo po ba yung kaso na yan? Yes, I was informed by my lawyers na over the weekend matatapos na yung initial draft. So, babasahin ko pagka natapos na yon o kung may konting amendments or revisions. Basta next week, ma-file ko na ito. Okay. Ano po yung balak nyo ikaso at sino-sino po yung mga balak nyong kasuhan at dahil saan po? Ang pangunahin na kakasuhan itong si Levy Baligod at yung 18 na dating sundalo na humarap doon sa press con. Tapos yung mga unang nagkalat kasi alam mong ano to, no? Orchestrated. So itong si Mike Defensor, Jay Sonsa, at may iba pang mga personalities. So we're able to collect yung mga incriminating evidence against them. At yun nga isasama natin sa kaso na cyber libel and other violations of the revised penal code. Okay. Pag-usapan natin itong pinaputok nila, no? Ano bang basa nyo rito? Hindi simple akusasyon, no? Pinag-uusapan dito, nasa 805 billion pesos in kickbacks pinamud mo daw. Pinagbibintangan si Pangulong Bongbong Marcos, iba't iba mga lawmakers, at pati kayo nadamay, no? Doon muna, no? Doon sa timing and overall picture that this allegation is trying to paint, how do you see them? Pag tinignan natin, upon close analysis ng buong pangyayari, unang-una yung timing, di ba? Yung timing nila is Tuesday morning sa kasagsagan ng ICC ICC proceedings, no, yung confirmation of charges Sunday. Okay. So sa kalagitnaan ng ICC confirmation of charges hearings. yan, yung confirmation of charges hearing. Tapos ito rin yung eve nung EDSA People Power anniversary. Tapos makikita mo, doon mismo sa presscon, mabibigat yung akusasyon, di ba? Biruin mo pa sa presidente, sa lahat ng iba't ibang sangay ng gobyerno na nakatanggap ng mali-maliatang pera. Pero ang inuna niya, ang first portion ng kanyang presscon ay yung tungkol sa ICC na nagbigay daw ng $2 million sa akin para daw suhol sa ICC investigators. So, makikita natin na dalawa yung agenda rito. One is to tarnish the image ng ICC, magpektuhan yung integrity ng investigations, tapos eventually sabotahe yung buong proceedings. At sabi ko nga, hindi ako magugulat na at some point gagamitin ni Kaufman itong mga allegations nila to move for a mistrial, di ba? Anything para lang to throw a monkey wrench dun sa buong proceedings. So yun yung isang agenda kasi biruin nyo, last year pa natin to pinag-uusapan, itong mga mali-maleta na to. Last year lumabas si Gutesa. Hindi ba kung talagang matatapang sila, talagang tama yung ginagawa nila, hindi ba dapat yun yung panahon na nag-presscon sila? Di ba? Na was very, very relevant. Pwede na nilang sabihin nun. Bakit wala? Ni katiting na ugong about ICC, walang ganon. So, yan, that's one. Tapos, ito na nga, yung ginawa ito sa eve ng EDSA People Power Anniversary, doon naman papasok yung distab angle. Na they were hoping na itong pangyayari na ito, nung presscon nila, would trigger a public outrage. Makikita nyo, di ba? Ano ang sinabi nila dito? Kumanta pa yung mga tropa doon sa likod, sa presscon. Tapos, sabi si Baligod na ini-invoke niya yung constitutional provision na na the AFP is the protector of the people and the state. Di ba? So, kumaga, may kita may agenda niya rito. Nag-agitate siya. So, dalawa yung agenda niya. To derail the ICC proceedings, tarnish their image, question their credibility, then itong distab component. Do you think they were able to achieve both or either at least one of those objectives?
Apparently neither kasi 'di ba? Napakadali. Sinabi lang nung sumagot na yung ICC, "No, meron kaming sariling budget, hindi totoo 'yan." 'Di ba? Tapos ako maliwanag yung pag-question ko rito. So, hindi lang denial. Of course, I denied na may natanggap akong $2 million or any amount para sa galing kay Saldico para sa ICC operations or any other purpose. Pero ito, pag upon close scrutiny, unang-una, by the way, nag-umatras na si about that $2 million. Sabi ni Baligod, wala naman daw siyang sinabi. Tapos, next, itong $2 million na ito, imagine kung pangsuhol ito sa ICC, paano mo mailalabas yan? Di ba? Paano mo mailalabas? Alam naman natin, sa mga nagbabiyahe, di ba, may limit yan, di ba? $10,000. Paano yun? Then, ang hindi nila naisip, nasa EU country. Hindi ba dapat euro yung pinapalitan? Di ba? Kung magsusuhol ka, euro. Kung mga ganong basic na dapat na cover mo. Ngayon, kung para sa operations yan, bakit kailangan papalitan ng dollars? Peso naman yung ginagamit dito. Di ba? Kaya makita mo rito, hinaluan nila, kunyari, even assuming a few of them were at some point detailed na magbantay dun sa mga ICC. O nakita nila kung saan sinundo nila sa airport, nakita nila kung saan check-in, saan nag-meeting. Ang tanong doon, ano ang mali doon? So, ginawa nila yon, in-establish nila yun. Dito namin hinahatid sila, dito sila naka-check-in. Ito yung ka-meeting nila, sila kung sino-sino. Yung ICC. Tapos, kasi kung yun lang ang i-report nila, ang question nun, okay, so what? Kung nag-secure kayo ng ICC, is there a crime doon? So, alam ngayon, di manipis. Kaya ngayon kailangan nilang i-embellish, kailangan nilang lagkargahan ng medyo sensational para magkaroon lang ng konting bite yung kanilang expose. Wait, so ibig sabihin merong semblance of truth dito? Ibig sabihin meron talaga sa kanila na nag-secure dun sa ICC representatives, tama ba? I would assume so kasi meron silang mga pictures nung mga ICC. Okay, ang inisip ko kasi ron, pwedeng meron din nagmanman eh. Kasi kung talagang mga dating I don't know. sundali ito, pwedeng naging operation siya basically to surveil them, hindi ba? Pwede. Pero ako nga, I am even going to that point na, sige, assuming nakadetail nga kayo doon, then what is the crime? Pero ito ngayon yung kamalian nila dito. May violation. Yung Article 70 ng Rome Statute, ito yung Administration of Justice. Pagka humadlang ka dito, kasi ang ginawa nila, basically, they put the lives of the ICC investigators and the witnesses in danger. Nilagay nila sa peligro. Biruin man, may nakita ako doon mga picture ng testigo, tapos mga pangalan ng mga testigo. Paano yun? Di ba? Bakit nila ginawa yun? Assuming ando doon sila ba? What's the purpose of that? 'Di ba? So, yun ang kaya obstruction of justice 'yan. Ako I'm expecting na baka makasuhan itong mga to ng ICC mismo. For obstruction of justice. Paano sila kakasuhan ng ICC kung wala na tayo sa Rome hindi na tayo miyembro ng Rome Statute? No, ICC mismo ang magfa-file against them. Ganun ang nature ng obstruction of justice. If a file ng ICC prosecutors sa ICC mismo. But that would entail our cooperation as a country. Bibigay ko sa kanila yung mga pangalan Ako, as a citizen, bibigay ko pangalan nila Levy Baligod tsaka yung mga 18 mga nag-press con doon. Ito yung mga nag-ano sa inyo. So, nag-endanger ng kanilang security. So pwede silang habulin ng ICC miski officially hindi na tayo miyembro. Yes. At meron na nangyari dyan. 5 years ang kaso dyan. May nasentensya na dyan. Previously. Yung mga nag-grant ng interim release, a few cases, mga ganyan, mga obstruction of justice. So yun na lang ang hope nila, makakuha sila ng interim release. Pero may issue ka muna ng warrant. Nung sinabi nyo nung dinescribe nyo po ito na orchestrated, sino sa tingin nyo nasa likod nito? For sure yung Duterte camp. Ito. We are now identifying kung sino-sino kasi na-identify na namin si Mike Defensor. Kasi may video footage na Nakuha na yung footage nung mga sinakyan na nung mga sundalo, papasok at paalis ng Club Filipino, white Nissan Urban, yung may plate number yon. Nung chinek yung registration, nakaregister sa asawa ni Mike Defensor. Undeniable yon. Kasi nakita talaga yon. Ngayon, nung una, di ba, sabi ni Mike Defensor, hindi daw, dinideny niya
mag-produce daw ng ebidensya. Nung nalaman niya na natumbok na, ngayon ang sinasabi niya na tumulong daw siya sa logistics pero hindi daw siya tumulong sa paggawa ng affidavit. So nakita mo na, naggaganon na sila. Tapos ito, at some point, yung 18 na yan, mahuhuli yan, maki-question yan, i-interrogate lahat yan, isa-isa. At believe me, bibigay yan. Sasabihin nila, ito yung nag-recruit sa amin, ito yung bayad sa amin, ito yung sinabi sa amin na isabihin namin. I am sure of it. Nakikinita ko na. Siguro mag-uunahan yan kung paano magbabaliktaran. Sabagay 18, no? So kung magkaroon ng mga interrogation, malabo namang ni isa dyan hindi bibigay, hindi po ba? Sa experience ko, lahat yan magsasalita. By then kasi hindi na sila mapoproteksyonan ni Levy Baligod. Nakita mo doon sa press con, yung mga reporters nga hindi makadiretso eh. Yeah. 'Di ba? Na-imagine mo, Christian, kung unfiltered yan, yung reporters kayo, diretso makakatanong kayo doon sa 18 na yon. Mamimilipit yon. Kamot ulo yung mga yon, 'di ba? So sinasalo sila ni Levy Baligod, hindi ba? Yes, sinasalo. So hindi so ngayon ang mangyari nito, every man for himself. Kasi kung pera-pera lang naman ang samahan diyan, edi yun na. They will start ratting out on each other. Pero as far as you know, paano na-recruit yung 18 at kailan? I wouldn't know. Pero ang sinasabi nila Baligod, mga last year pa daw nila hawak yan. So talagang naghahanap lang sila ng timing. But the best timing was kung kailan nila nakuha ito at kung totoo yung sinasabi nitong mga to, the best timing was last year. 'Di ba? Imagine mo, nung nawawala na si Gutesa, dapat nagpuntahan sila. Hindi, totoo to. Dapat ganun. Yun ang problema nun. At saka napansin ko rito, meron talaga amplification ng DDS supporters tsaka mga troll accounts. Parang hinakabi nila around that maleta narrative. Ako hindi ka man dinidiscount yung possibility na talagang may mga bigayan dyan, no? Lalo sa laki ng di umani nakulimbat nitong si Zaldico. Pero pag pinagsama-sama mo na, nagmumukha incredible yung script eh. Tapos nagsalita ni yung Vice President eh. What do you make of that? Siya mismo, di ba? Parang nagpapakita ng suporta doon sa pinaputok, quote-unquote, ng 18 ex-soldiers. Kaya nga sinasabi ko, Christian, based doon sa inside info namin na nakakalap, tapos dito sa mga subsequent events, alam mo, it was a conspiracy. It was a conspiracy designed, organized, and implemented by the Duterte camp kasi sila ang mag-benefit most from this kung nagtagumpay, kung nag-gain yan ng traction. Kaya nakita mo, nakakasayo mga social media at yung SMNI, yung ginamit nila, di ba? So, hindi to nangyayari at random. Kasi kami, kumaga, 2 points in my life, nagrebelde rin naman ako eh. Alam namin mag-organisa ng mga ganun. Dito sa binabanggit yung conspiracy, anong impormasyon nyo pagdating sa funding? Galing sa Duterte camp. Anyway, i-divulge ko na lang sa'yo, off the record. Off the record. But eventually, off-cam. Yan. So, ang kuwan kasi dito is at some point, during the investigation that we expect to happen within the next 2 weeks, hahanapin yung mga yan. At pagka nakasuhan na, ibang usapan na yan. Every man for himself na yan. Magtuturuan na yan. Lalabas yan. At ganun ang kinalaunan yan. Doon po sa dami ng akusasyon nila, what do you find most outrageous, ridiculous, or incredible? Well, yung doon sa ICC. Yung sa ICC, alam nyo, nakita naman natin how they are. At alam natin yung mga ganitong international organizations, hindi pwedeng yung mga iniisip nila, yung mga kagaya ng mga dito, yung mga nalalagyan dito, na-areglo dito sa Philippine bureaucracy. Hindi ganun. Very professional yung mga yan. The moment you start doing those things, talagang wala na. They won't deal with you anymore. Hindi sila ganun gumalaw. Otherwise, na-imagine mo, sila Duterte, di nagawa na nila ng paraan yan. Kung sino lalagyan dyan, sino areglohin dyan, dapat na-areglo nila. Kung $2 million lang yung katapat, palagay mo, 1 buwan lang ni Kaufman eh. Di ba? So it doesn't make sense. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Oo. Tatapatan niya many times over, di ba?
Mm. Kung maareglo yung mga yan, ang unang mag-aareglo niyan sila Digong. Yun nga, pero din sa anggulo ng areglo, again, no, kung pag-aaralan yung nature ng ICC, hindi naman sila parang mga Pinoy na korap eh. Yung mga korap na Pinoy Yes. officials eh, hindi ba? Pero Yes. the fact that they're floating this narrative, clearly ang audience nila yung mga Pilipino, yung mga DDS, hindi ba? Para galitin. Kita nyo na, talaga nakikipagsabuatan. Tapos sa nakikita ko naratibo rito, binabanggit na naman nila eh. Di ba, parang sinisingil nila si Bongbong Marcos dahil daw dun sa assurance niya na his administration would never cooperate with the ICC. Yet, eto, tinulungan pala. Di umano itong mga ICC prosecutors or representatives. Alam mo, Christian, even that assertion, hindi naman necessarily set in stone eh. Biruin mo, nagsabi daw si President Marcos na hindi siya magko-cooperate. Inaway nyo pa, patalsikin nyo nga eh. Binigyan nyo ng mga pulburon video, kinatay yung mga Jonathan Morales, di ba? Tapos yung Maisog Rally, papatalsikin nyo. Tapos ngayon, gusto nyong panindigan niya yung cooperation. Things have changed, di ba? Assuming na tinutulungan niya, ba't kayo ngayon sisiling dun sa word na yon? Assuming binali yun, na nagbago isip, ano ngayon yun? What's illegal about it? Di ba? So bottom line, nandoon na si Digong sa The Hague, di ba? Okay. Speaking of Digong and The Hague, no? Binanggit na yung pangalan dun sa pre-trial nitong sina Bongo, Bato de la Rosa, and a few others. Dun yung pa naman binabanggit yan eh, no? How significant yung pagbabanggit sa kanila, and they think susunod na sila. Kumbaga makakasama na rin si Tatay Digong sa The Hague eventually. Yung sa co-perpetrators, I still maintain na ang total na maximum na may issue ng warrant is 4. Yung iba, Sino-sino? dito na lang makasuhan. Si Digong, si Bongo, Bato, at Albayalde. So yan yon. Yung iba, dito yan kakasuhan through the Republic Act 9851. Kasi talaga nakatutok sila dun sa most guilty, no? Kasi namatay na si yung isang general doon, si General Cascolan. So, yun, kung buhay pa siya, baka kasama siya doon. Kasi siya rin daw yung nag-draft ng Oplan Tokhang at so instrumental yung role niya doon. Pero all the rest, pinakita lang doon ito yung pinakang sindikato na modus nila. From Davao, sila rin, tapos dinala sila sa national level. So yun yung platag.